morning, Kong Ted. Good morning, Chang. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, kayo po ay nagpanukala na po ng repeal sa oil deregulation law. Ito ho ba ay nai-refer na sa proper committee? Oo, ito'y nasa Ways and Means saka sa Energy. Okay, ano po ang inyong kaisipan dito? Ano ho ba ang gusto ho ninyong mangyari? Kung sakali man po na ito'y ma-repeal, ano pong papalit? Hindi kailangan ng kapalit. Ang kailangan doon ay bumalik doon sa dati na ang gobyerno ay may karapatan, may say sa mga sa mga oil companies. Noong araw kasi noong 1998, I'll have to say this, binraso para ipasaya nung araw. Ang explanation sa amin, January 10, 1998, third reading sapagkat during the break nag-special session. Nagtawag ng special session si President Ramos para lang maipasa namin yan. Pero ang alam namin yan, kahit ng mga bandang November, December, dinidebate yan at marami sa amin ng kontra dyan. Sinasabi hindi raw kasi magkakaroon ng competition pagka binuksan natin yan at hinayaan natin magkaroon ng mga ibang mga oil companies at dumami sila, bababa daw ang presyo. Baliktad nagkaroon ng kartel. Noon pa lang, worried na kami na baka magkaroon ng kartel yan. Wala nang say ang gobyerno. Katulad ngayon, ang tanong natin, magkano bili nila rate sa mga huling pinasok nila? Kailan nila binili? Magkano bili nila? Magkano bili nila? Hindi natin alam. Hindi alam ng gobyerno at hindi nila sasabihin sa iyo. Hindi nila sasabihin sa atin. So, pagka gusto nila magtaas ng presyo, wala tayong magawa. Diba? Kaya nga, balik natin ito sa dati, which is ang gobyerno may control. Yan ang pinakamaganda. Kaya dapat i-repeal na lang yung oil deregulation law na yan. Ano pa man sinasabi ko na tagilid yan. Marami kami nagsasabing tagilid yan. Opo, SP kasi nung panahong yon, meron pa po tayong Petron na state-owned petrol company. Ano po? Yes. And then, Caltex at saka at saka Shell. Kasi nga po ito yung ang sitwasyon po daw kasi nga ang siste is that kapag meron kang OPSF that time, depleted yung pera ng gobyerno, and then meron din pong usapin nga na ang gobyerno kapag ang gobyerno nag-regulate, nandun pa rin po yung competence ng gobyerno to regulate the industry. Yan po yan ang kanila pong argumento diyan. Kapag po tayo babalik sa regulation, ano po ang inyong kaisipan? How do you regulate the oil industry? Yung pa rin dating sistema ng gobyerno nagre-react sa taong bayan. Tingnan, babalansin natin yan. Sinasabi mo tungkol sa OPSF saka yung clamor ng mga kababayan natin. Ano mas importante? Sila? Ay, yaman nila Pero ang taong bayan magreklamo, ang gobyerno nakakapag-react at nagre-react. Yung mga oil companies, pag nagreklamo taong bayan, nagre-react pa. Hindi, wala silang pakialam. Di ba? Negosyo yung kanila balansin mo yun. Between that and this. Okay, sabihin, kulang ang gobyerno, baka wala tayong po. Ang dami nga namin nagawang paraan nitong taon na to Basta tama ang paggamit ng funding O hindi, katulad nga yan, di ba? Nakakapagbigay ang gobyerno ng ayuda sa mga driver. Tigli 5,000, lahat ng klaseng driver, tigli 5,000. Kahit na yung mga wala sa listahan, andun daw sila, kailangan din daw, nabibigyan din, di ba? Bilyon-bilyon yung pwedeng magamit ng gobyerno tungkol dyan, nagre-react sapagkat may problema at may nangyayari. Yung bang oil companies nag-react? Hindi. Taas kagad ng presyo. Kailan nila binili yun? Kailan nila nabili yung mga yung raw materials na yun na tinaas nila kagad ng presyo kahapon pa lang nagbombaan sa Iran. Hindi ba? Ganun Ang gobyerno makakapag-react. Ngayon, sabihin, hindi, baka kulang ang pondo. Hindi umutang. Ganun naman talaga tayo sapagkat ang bigyan kong ehemplo ang South Korea. Ang South Korea nung araw, napakahirap na yan, lalo na nung pagkatapos ng gera nila. Nakabaon sa utang yan. Anong ginawa niyan? Tinigil ang pagbabayad. Sabi nila sa
sa World Bank, teka muna, di muna kami magbabayad. Gusto muna namin makaangat kami. O umangat. Ano meron? Hindi ba nakita mo ng negosyo ng Korea ngayon? Hyundai, Samsung, kung ano-ano. Pero nagsimula yun doon sa ganun eh. Kaya hindi tayo dapat matakot doon sa sinasabi na mangungutang na naman. Kung para sa taong bayan okay lang mangutang. Hindi ba? Tamang paggamit. Kaya katulad ng sinabi ko, dito sa 2026 na budget, ayan, nagagamit ng gobyerno, imbis na sa kung kani-kaninong bulsa napunta, inilagay natin doon sa mga DTI, DSWD, DOTR, nagagamit nila ngayon dyan. Kaya siyempre, wala tayong magagawa. Daming nagre-reklamo. Meron nga, isang araw magka-text kami ni Cha, sabi ko yung mga driver nagre-reklamo sa 1 peso rate. Ayaw daw itaas Kaya sinuspend daw sa mga estudyante, laking bagay yung 1 peso Pinagbibigyan sila ng 55,000 ngayon ba? O yung bang 100, yung bang 1 peso sa 10 pasahero mo, nadagdagan ka ng 10. Sa isang araw, ilang biyahe ka? 10. Ano magkano nadagdag sa'yo? 100. Di ba? Pero yung 5,000 mo, habang may krisis, may bibigay sa'yo Hindi ba okay yun? Makisama tayo muna sa mga consumer, kawawa naman sila. Dapat yung ganun Ang problema yata, Tito Sen, dito sa ayuda, sa ngayon, ang pangako ng gobyerno, one time lang muna ito. Yung fuel subsidy at saka yung ayuda from AIX. One time lang muna yan. Opo. Sapagkat hindi pa natin alam kung matatapos agad o hindi yung krisis. Opo. Sige. Pero Opo. pwedeng sunod dyan. Katulad na, yung pinasa namin na authorization na emergency powers kay Presidente. 30 days lang yung binigay namin. 30 days lang yun. Pwede namin i-extend din kung may krisis pa. Opo. Diba? Ganun din So, ibig sabihin, nakakapag-react ang gobyerno sa taong bayan. Ang oil companies, hindi magre-react yan kahit na mag-rally pa tayo umaga, hapong gabi. Gobyerno tinatamaan ng pag-rally ng mga kababayan natin. Opo, sige po. So, yun po, again, ito ho sa argumento ng kapag nagbalik kayo sa regulasyon, baka, ito ho yung argumento ng mga nagdidepensa ho dito sa oil companies, kung mababasa po ninyo ang kanilang mga sinasabi, baka, tumumal na ang magnegosyo dyan. Baka eventually, wala na tayong supply ng kurudo kasi nga regulated na itong industriyang ito, maging matamlay ang mga negosyante. Hindi siguro mangyayari yun. Hindi, iba yun, negosyo Negosyante, negosyo, kung saan kikita. Porque nababantayan na ng gobyerno yung negosyo nila, hindi na pwede. Sabihin, malulugi na sila. Hindi totoo yun. Mas totoo yung duda namin nung araw. Isipin mo, ito lang ang batas na pinasa, 13 lang ang bumoto. Saan ka nakakita? Bihirang mangyari sa Pilipinas yun. Ang ibig sabihin yun, yung 11, yung 10. Balik kasi may isang nag-abstain Yung 10 na senador, ayaw. Special session nga, ayaw namin umattend dahil nga yan ang ipinapapasa Ganyan ang nangyari noong 1998, January 10, 1998. Nakalusot, nakalusot pa rin. Nakalusot, pinaso Anyway, so Tito Sen, yung sinasabi nyo, di balik tayo sa dati para mas klaro. So kung sakali lang po na matupad itong inyong panukala to repeal it, ipawalang bisa na ito, kailangan ba ho talaga ng isa pang panibagong batas para talaga maiklaro na ano ang magiging papel ng gobyerno sa regulasyon nito sa oil industry at ano ang mga panuntunan para masabi na talaga namang kinakailangan ng busisiin ang lahat ng record ng oil companies kung paano sila kumikita? Meron akong nakapile na kombinasyon yan. Ang kakombinasyon yan, yung Philippine Strategic Petroleum Reserve. Ito po yung magtatatag ng Philippine Strategic Petroleum Reserve na ang state-managed ng stockpile equivalent doon sa mga number of days ng national consumption, mga ganon. Yun ang kakombinasyon nun. Oo. So, will be playing, magiging level ang playing field nila. Pero ang gobyerno nakikita ano nangyayari. Hindi katulad ngayon. Bulag tayo
Opo. Tanungin mo sila. Kailan nila binili, magkano bili nila? Tingnan mo kung sasagutin ka. Ang sagot sa iyo, may record naman ng customs sa BIR eh. Ay, naku. Ano ako, stone pa? Alam mo naman yun. Di ba? Yun ang sagot nila eh. Alam ng customs yan kung kailan kami pumasok, magkano bili namin at ang aming deklarasyon, pati ng BIR sa aming pagbabayad ng VAT. Ay, hindi ka paniwala yung magandang sagot na gano'n. Hindi gano'n eh. Opo. Kailangan na monitor ng gobyerno yan eh. Papasok pa lang eh. Okay. Oo. Meron pong panukala hybrid, no? Kasi po ngayon sa oil deregulation law, in fairness po nung panahon ni Pangulong Digong, nagkaroon sila ng issuance na magkaroon na po ng unbundling, no, sa presyuhan ng petrolyo, pero binaril ng mga oil companies, lumapit ng korte na KTRO sila. Doon sa kanilang panukala, pwede makita ng gobyerno paano nyo napepresyuhan ang per liter ng inyong produkto. Oo, Unbundling. oo. Opo. Yun nga eh. Yun yung ano eh. Yun yung dapat eh. Kaya nga dapat maalis yung downstream na yan eh. Opo. Deregulation law na yan eh. Okay, sige po. Ito ho, panghuli. Tito Sen, yung VAT, napag-usapan daw po kasi kung ang excise tax, nagbigay na po kayo ng pahintulot to suspend ang kanyang koleksyon, yung VAT sa petrolyo. Pwede rin. Pinag-uusapan namin yun. Basta anything na makakaginhawa sa mga kababayan natin, yun dapat ang kilos ng gobyerno. Hindi para sa kaginhawaan ng mga negosyante. So, ito ho bang, kasi dapat din may panggagalingan ito. Kayo ho ba mismo magpapanukala nito na magkaroon po ng at least counterpart in the lower house para nga sa temporary suspension of the VAT collection sa petrolyo? Yan hindi ako mismo. Medyo naririnig ko yan sa mga kasama namin. Pag-aaralan ko. Mahirap akong sumagot ng oo at hindi dyan nang hindi ko nakakasiguro eh. Opo. Pasensya na. Opo, yes sir. Sir, yung pong kahit na walang OPSF, kasi po ngayon ang alma ng lalo na sa middle class, na sila ang bulk na nagbabayad po ng source ng ating pong buwis, walang benepisyo sa kanila sa petrolyo. Ano daw ho yung kaisipan naman na magkaroon na talaga ng klarong subsidiya sa petrolyo na parang OPSF? Kasi ngayon sa ibang mga bansa, if you compare, Tito Sen, sa mga bansa po, Thailand, I think Vietnam, Myanmar, yung kanilang presyo doon lubhang mababa kasi nga ang gobyerno na po nagsasubsidize nito para ang kanilang mga mamamayan ay at least magkaroon ng reprieve. Kumbaga po, mismo na gobyerno muna mag-subsidize para lahat ng sektor makinabang, hindi lang itong mga jeepney drivers po o nasa transport sector. Yes, correct. Payag na payag ako doon. Kaya nga, ang tingin ko kasi, una sa lahat, first step, alisin muna natin yung oil regulation do. Lahat yan kasunod. Parang domino effect yan. Lahat yan papasok na pwedeng gawin. Marami tayong hindi pwedeng gawin dahil dyan eh. Dahil sa oil regulation law na yan eh. So tama yan. Tingnan mo presyo, ang layo. Nagkakaroon ng krisis. Bakit ang gasolina sa mga kapitbahay nating bansa ay hindi ganyang katakas ng sa atin? Sino ang loko sa atin? Di ba yung nagbebenta? Hindi ba? Opo. Sige, so sir, ang balik po ninyo ay sa Mayo pa. Ano ho bang ang inyong status ngayon? On-call kayong lahat? Kumbaga kung kakailanganin po ng mga pagdinig because of this emergency? Yes, so ongoing naman ang mga hearing namin. Hindi naman pwedeng mag-hearing kahit on break eh. Opo. Yung plenary session lang ang hindi pwede, but kung kailanganin yan, madaling tumawag ang presidente ng special session. Okay, sige po. Okay. Yes, sir. Okay, sige. Ito lang po, pahabol po, no, ang tanong lang yung Chacha. Go, Yes. Cha. Tito Sen, napag-usapan niyo po kanina ni Manong Ted yung tungkol dun sa suspension ng VAT. May sinasabi po kasi na instead of VAT suspension, parang ang gawin na lang daw, mas practical daw po at mas kayang gawin yung easy zero rate yung VAT. Ano pong tingin niyo doon? Sa petrolyo, Opo. Yung pa rin po. pwedeng pag-aralan yun.
Kasi may complications Hindi daw. po. Kahapon po Oo. sa hearing, ang sinasabi na pag-usapan, may complications kung suspension daw po ng VAT yung gagawin. Yung kanina rin po na sinasabi ninyo for the special session para mas makaaluwan sa mga tao kung sakali man matutuloy po ito. Kasi yung tungkol dun sa excise tax, may usad na kahit papaano para mas makatulong. Ito po ba may possibility talagang magtatrabaho na lang yung Senado para po dito mapag-usapan yung sa VAT? Yeah, posible. Most probably, the President will sign into law yung mga enrolled bill na pinadala ko kahapon. Oo. So, baka bukas pwede namin pag-usapan. Titignan ko kung ano yung mga Okay. nakuha naming impormasyon. Sasabihin ko sa Pangulo, sa Executive Department. Tingnan natin kung ano sasabihin nila. Kung kailan ang special session, sige, walang problema. Dito lang tayo. Sige, kasi po, you have to be present tomorrow sa signing. Ano po? Yes, oo. Okay. Pero gagawin yata ang very private na lang yung signing para hindi na napakaraming tao, napakadami. Oh, and Tito, Sige. Okay. Tito Sen, will all the senators be present dyan sa special session na yan kung kinakailangan? Lahat po ba kayo talagang on-call? Pare-pareho po kayo? Pare-pareho. Dapat uma-attend pagka may special session. So wala po Parang magbabakasyon? araw-araw. Parang hindi ko alam kung nasa bakasyon yung iba, pero pag nag-special session, kailangan magsiuwi sila. Opo, but we have to be clear, ang presidente ang magpapatawag ng special session. Yes, sir. Yun ang Siya klaro lang doon. mga pwede. Opo, siya lang magpapatawag dyan. Kahit na nasa Paris ka, uuwi ka dito kung dapat Pag ka sinabi. umuwi. Oo. Dapat. Sige. Oo. Tito Sen, Yes, sir. happy Easter po. Salamat na marami. Sa inyo rin. Sige, happy Easter. Thank Opo, you. salamat. Thank you. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ang aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.